Stories PH. Si Jonah at ang malaking higanteng isda. Noong unang panahon, may isang propeta na nagngangalang Jonah. Siya ay isang tapat na lingkod ng Diyos at kilala siya sa kanyang katapatan sa paglilingkod sa Diyos. Isang araw nagbigay ang Diyos kay Jonah ng isang napakahalagang utos. Pumunta siya sa bayan ng Nineveh, malaking lungsod na puno ng kasamaan, at ipahayag ang galit ng Diyos dahil sa mga kasalanan ng mga tao roon. Sinabi ng Diyos kay Jonah, "Ipahayag mo sa kanila ang aking saloobin. Kung hindi sila magsisisi, parurusahan ko sila." Ngunit nag-alinlangan si Jonah sa utos na ito. Ayaw niyang makipag-ugnayan sa mga taga-Nineveh na kilala sa kanilang kasamaan at kabuktutan. Kaya naglakad si Jonah sa isang pantalan at sumakay siya sa isang barko na papunta sa Tarsis, isang lugar na malayo sa Nineveh. Ngunit hindi nakalimutan ng Diyos ang kanyang pinagagawa kay Jonah. Nagpadala siya ng isang malakas na bagyo na nagsimulang sumalubong sa barko. Ang hangin ay napakalakas. Ang mga mangingisda sa barko ay natakot na at nagsimulang magdasal. Napagtanto nila na ang bagyo ay nagmula sa isang tao na tumakas sa Diyos. Hinuli nila si Jonah at inamin nito na siya ay isang lingkod ng Diyos. Tumakas siya dahil ayaw niyang pumunta sa Nineveh. Humingi siya ng tawad sa mga mangingisda at sinabi niya na kung siya ay ihahagis sa dagat, titigil ang bagyo. Sa huli, nagdesisyon ang mga mangingisda na itapon si Jonah sa dagat. Pagkatapos nilang gawin ito, biglang humupa ang bagyo at ang dagat ay naging mapayapa. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Isang malaking isda ang nilamon si Jonah. Nalunod siya at napunta sa tiyan ng isang malaking isda. Doon nagdasal si Jonah sa Diyos. Humingi siya ng tawad sa pagtakas niya at nagsisi sa kanyang kasalanan. Nagpasalamat din siya sa Diyos sa pagpapakita ng awa sa kanya. Matapos ang 3 araw at 3 gabi, pinagala ng Diyos ang malaking isda na iluwa si Jonah sa baybayin. Pagkatapos nito, muling pinadala ng Diyos si Jonah upang ipahayag ang kanyang mga mensahe sa Nineveh. Sa una, nagdalawang isip si Jonah, ngunit naisip niya na ito ang utos ng Diyos at kailangan niyang sundin. Pagdating niya sa Nineveh, kanyang ipinahayag ang salita ng Diyos. "Magsisi kayo at baguhin ang inyong mga gawain sapagkat parurusahan kayo ng Diyos." Ang mga tao sa Nineveh ay nakinig kay Jonah. Nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan, nagsimulang magdasal. Humingin sila ng tawad sa Diyos. Nagbago sila at ang kanilang buhay. Noong una nagalit si Jonah dahil naawa ang Diyos sa taga-Nineveh, ngunit kalaunan nagpasalamat si Jonah para sa Diyos sa kanyang awa at kabutihan, at dahil dito natutunan niya na mahalin ang kanyang kapwa at magtiwala sa kanyang plano. Dahil sa kanilang pagsisisi, nagkaroon siya ng awa ang Diyos at hindi na niya pinatawan ng parusa ang buong lungsod. Ang aral ng kwento natin ngayon ay sundin ang utos ng Diyos, magtiwala sa kanyang awa, at tandaan na ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos ay para sa lahat. Palaging binibigyan niya tayo ng pangalawang pagkakataon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe upang ma-notify kayo sa susunod pa nating mga kwento.